but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. And though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could. It's through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I faced my greatest fears. I've had my gains and losses, and I've known more joy than hurt as His grace rolled down upon me undeserved. God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. And though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could. 'Cause through it all, God's been good. For God has been my Father, my Savior and my friend. His love was my beginning, and His love will be my end. I could spend forever trying to tell you everything He is, but the best thing I can say is this: God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could. 'Cause through it all, God's been good. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could. 'Cause through it all, God's been good. Blessed Thursday evening, Team Focus! Amen! Magandang gabi sa inyo lahat. Daming tao, marami kasing tao. Milyon, is it crowded? Yes. Masyado tayo crowded ngayon. Magandang gabi po sa inyo lahat. North! Bumara yung protein, bumara yung whey. North, South, East, and West Corner, magandang gabi po sa inyo lahat. Yes! And of course, our viewers nationwide and worldwide, keep tuning in. This will be a great blessing. Dahil ngayon ay last Thursday na. Yung sound card natin, giyang na giyang eh. Yes, giyang na giyang yung sound card natin ngayon. Mas malakas pa kaysa si mikropono. Sound card na lang yung pakinggan natin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi, Team Focus of Southeast and South Border. Magingay! Yan! Yes, sinasabi ko sa inyo. Well, yan. Nahihiya, ba't ganun sila pumalak? meron yan. Makati Central, magingay! Oh, di ba? Nakakabingi. Sabi ni Ranidel, represent. At least
may representation. Magandang gabi sa lahat ng ating Studio Live audience, sa lahat ng mga nanonood sa ating virtual crowd, at sa lahat ng mga nasa Facebook Live, and of course, sa aking mahal na asawa, si Ma'am Marial, nasa taas, pababa na. By the way, no? I-clear ko lang, wala po kaming hepa, no? Sa lightings po natin yan. Masyado tayo matingkad sa camera natin. Kasi dito mga cameraman natin. Yung lighting kasi, may malapit kasi tayo sa araw. Naka-auto gluta tayo niyan. Gluta yellow. SPF 80. Wow, pabira, sunog ah. Tignan mo mukha natin. Para tayo may hepa. Ayan, shoutout sa mga nanonood, and of course, shoutout din, nanonood siya, sabi niya kanina sa akin, shoutout mo kami. Shoutout po kay Dan Hill, Isaac, and Ma'am Yang. Hello sa inyo, babe. Magandang gabi sa inyo. And of course, ay ganun din, ay shoutout sa... Ikot muna natin yung ano. Hindi, yung, mamaya. Sa ano lang. Sa Studio Live audience natin. Paano natin may ikot Studio Live audience? Wala tayo. Studio Live audience. Ang Studio Live. nakikita lang natin dito Yan, ay yung tema natin. Yan, kita. Yun o. Yun o. Pogi Studio ng Live. cameraman. Wala nga na. Ang bira. Yan. Yan ang ating Studio Live audience. Nakikita ninyo po ngayon sa inyo po mga screens. Kaway! Umbira. Yan o. From Southeast, South Border at isang representative na Naubusan tayo ng ticket eh. Makati na, Naubusan tayo ng ticket. Naubusan tayo ng ticket. Yes, sold out. Sold out. Yung ticket na reserve kasi yan eh. Oh, ha? Wet bang daw, wet bang. Yan. Yan, yung mga shoutout din sa ating mga operators yan, no? Yan, ang bira. Ang galing naman ng cameraman natin. Galing Napaka-interactive. Sobrang hindi niya na maramdaman yung braso niya. Nakakahilo magpaikot ng camera. Yan, shoutout sa balikan na dito. Nanggugulo ka lang eh. Yan, Google Meet. Yan, sa mga nasa Google Meet, put your hands up in the air. Yan, kaway-kaway lahat naman sa kanan sa Google Meet. And sa mga nakasarado ang kanilang mga camera, turn on your cameras. Yan, magbihis kayo. Huwag kayo nakapantulog. Oh, yan. Sige, open your cameras para magkita-kita tayo. Yun, amen. Oh, yan, oh. Dapat makita namin kayo lahat na kaya kayo namin pinasahan ng Google Meet link. Yan. And of course, ay shout out ulit sa mga sa mga nanonood natin, national and international viewers. Nakita ko si Ma'am Liv. And ngayon, international din si Lola Doc. Yes, international. Good evening, Southeast family. Oh, yeah. Binabati ko si Ma'am Eugene. Hello po Sponching, sa'yo. huwag ka maingay. Mute mo, mute mo. Okay lang? Yeah. Hindi, kick mo na lang. Oh. Magic. Yung magic ko. Yeah. Nasa Cavite yan ngayon. Mamaya. Shoutout natin. Yeah, alright. So, again, ay nasa last Thursday. As I said, Sir Dominic, Sir Maki, nasa last Thursday na tayo. Last Thursday of the month of June. Yeah, last Thursday nito. Bukas, siyempre, last Friday. Tapos last Saturday. Last Sunday. Yan, July na. Ang galing mo magbilang, ha? Siyempre. Ang bihira. Galing, ha? Wala pang calendar yan. Oo. How Siyempre, much more? pagkasunod-sunod na yun, eh. Sorry. Okay. Sige, tuloy tayo. So, again, ay nandito pa rin tayo sa topic natin na Honor Thy Father. You see, alam mo, napakaganda lang na yung program natin na Baptist Lunch ay kasunod kagad dito sa Team Focus. Yes, Medyo sir. doon tayo lumamang sa Team Prep dahil tuloy-tuloy, kung kayo nanonood tuwing tanghali, tuloy-tuloy yung natututunan ninyo. Tama. Diba? Tuloy-tuloy yung natututunan nyo at talaga namang it's always a great blessing na makita ninyo kung paano kayo tuturuan ng Biblia ayon sa gustong mangyari ng Diyos, kung paano nyo irerespetuhin ang tatay ninyo. Whatsoever the circumstances is, sabi ko kanina, wala na excuse. Huwag nyo nang isipin na kung saan ay sabihin natin wala sa simbahan tatay nyo because your way of respect, your way of honoring your father can be a way of winning them to the church. Amen. Yan ang pinakamaganda. Sir Dominic, bigay tayo ng mga gandang recap natin sa mga nakalipas nating sessions or sa ating episodes ngayong month of June. Amen. Good evening sa inyo, Team Focus. And here is a recap sa ating Honor Thy Father. First off, ang verse natin is Ephesians chapter 6, verse 2. Yan, yung mga catchphrase natin dito is honor His word, honor His presence. Bakit ito yung pinag-uusapan natin? Kasi marami ngayon nauuso. Okay, nauuso ngayon yung word na favoritism sa loob ng pamilya. Kaya dapat natin alamin kung ano talaga yung dapat nating role sa loob ng bahay or sa ating pamilya. Lalong-lalo na yung role ng mga magulang natin. Kasi maraming kabataan ngayon, aminan man natin sa hindi, walang
father figure. Mayroon kang tatay na tinatawag, pero wala kang father figure. Bakit? Kasi hindi mo ino-honor. Yan, you should always put value in them. Kahit ano pa yan, kahit ano pa yung pagkukulang ng magulang, ng tatay mo sa'yo, Team Focus. Ikaw na nanonood, lalo kayong mga nandito ngayon sa studio natin, kahit ano pa yung pagkukulang, pagkakamali, or kahit ano pa yung bad experience na na-experience mo sa tatay mo, you should still appreciate them. Bakit? Kasi sila yung tatay mo. Yung sinabi nun ng first episode natin, wala ka dito ngayon kung hindi dahil sa tatay mo. Wala ka, di ka nag-i-exist kung di dahil sa tatay mo. Tapos marami pa sa atin, masyado natin kinakapitalize yung physical presence ng tatay natin. Sabi nga, ulitin natin yung sinabi kanina, kahit ano pa yung pagkukulang, pagkakamali, bad experience, you should still honor your father. Binigyan tayo ng word meaning ni Sir Jowl nung first episode, honor. Ano ibig sabihin ng honor? Honor is, sa Bible, okay, ang ibig sabihin ng word na honor sa Bible, it means to revere. And yung revere na yon, it implies honoring or giving reverence to God. So binigyan niya agad yun ng application kagad ni Sir Jow. Imagine niyo yung Team Focus. Pag ino-honor mo ang tatay mo, ino-honor mo na rin ang Diyos. Right. So kung kahit sabi mo, di ba, ito yan, sinabi pa din ni Sir Jow, kahit gaano ka pa kasipag dito sa simbahan, kahit marami ka pang ministry, you say na ikaw ay active sa ministry, sa soul winning, pero kung binabastos mo yung magulang mo, yung tatay mo, you are still not honoring God. Imagine mo yung Team Focus, nagpapakilala kang maka-Diyos, pero dinidishonor mo yung iyong tatay. Dishonoring you? Hindi, joke lang. Yung first episode, it is sad na maraming young people ngayon, dinidishonor nila ang Diyos by dishonoring their father. Yan. Ang marami kasi ngayon na young people, prices may vary. Yan ang sinabi ni Sir Maki nun eh. Prices may vary. Bakit prices may vary? Depende kasi sa bigay ni daddy. Yan. Depende kasi sa bigay ni tatay. Kaya ako gagalangin si tatay. Kaya ako love si tatay. Sasabihin natin pag nagbigay ng regalo si tatay, I love you, tay, you are the best. Tapos kinabukasan, sinermonan ka lang, ayoko na sa'yo, tay. Ipatay. Yan yung napag-usapan ng first episode. Then next, nung second episode, okay? God gave them responsibility. Ang tatay natin, yung nanay natin, yung mga magulang natin, binigyan sila ng responsibility. And sino yon, Team Focus? Ikaw. Tayo, Team Focus. Tayo yung tayo yung binigay tayo yung binigay bilang anak, tayo yung binigay sa ating mga magulang. So that's why ang mga magulang natin, they have the authority over you. So dapat ikaw bilang isang young people, bilang isang anak ng mga magulang mo, dapat you should honor every word that comes out the mouth of your parents. Bakit? Kahit ano pa yan, dapat galangin mo, i-honor mo yung lumalabas. Di ba? Yung nakalagay dito, honor His word. Diyan na nagsimula yung topic natin. Honor His word. Honor your father's word. Bakit? Kasi ang nagbigay ng authority sa tatay mo ay wala nang iba kundi ang Diyos. Hindi nagkamali ang Diyos sa pagbigay ng magulang sa'yo, Team Focus. Yan yung napag-usapan natin nung second episode. At nagbigay pa ng verse si Sir Jow, Proverbs chapter 13 verse 1. A wise son heareth his father's instruction, but a scorner heareth not rebuke. So imagine niyo yan, Team Focus. Kung ikaw talaga ay wise, ibig sabihin nakikinig ka sa instruction ng tatay mo. So imagine niyo yan kung isa ka talagang wise at isa ka talagang masunurin na anak ng Diyos, nakikinig ka sa every word. Diba? Sabi nga, honor His word. So kung isa kang anak na nag-honor sa word, of course, ng magulang mo, ng Diyos, you are a wise child, a wise son. That's right. Hindi ka pa saway. Okay? Honoring your father's instruction is honoring your father's instruction. So diba, yun yung implication ni Pastor ni Sir Jow, ni Sir Maki last week. If you are honoring your father, it means you are honoring your father's word. That's right. So tandaan niyo yan, Team Focus. Do not insist your own way. Kasi yung word pa na lumabas noon last week, yung pinag-usapan natin, paano ba, ma? Alam ko yung ginagawa ko.
Oh, ganyan yung mga lumalabas sa bibig natin. Pero ang kinakalimutan natin, Team Focus, by doing that, we are dishonoring them. Diba? Dinidisrespect natin. Yung sinabi pa nga ni Sir Joe doon, yung word na scorner. Ano yung ibig sabihin ng scorner? Bastos. Okay, disrespectful ka na anak pag ganyan ka sa tatay mo, sa nanay mo. We say our parents are getting late in our generation. Ano ba yung generation natin ngayon? Technology age. Pero hindi natin alam, Team Focus, ang hindi natin nare-realize dahil sa technology, kaya tayo nagiging late. Bakit? Alam na ng magulang natin na-experience na nila ang buhay. So they know every step of the way. So dapat, sabi nung second episode natin, dapat alam na natin Bakit dapat alam mo na yung dapat mong gawin? Kasi meron kang magulang. May nagtuturo sa'yo. And pag meron nagtuturo sa'yo, dapat hindi ka na nahihirapan every step of the way. Bakit ka nahihirapan ngayon? Kasi hindi ka nakikinig sa iyong tatay. Yan. Sinabi rin ni Sir Maki nung second episode, most young people today rely on their own experience while not knowing what to do. Imagine niyo yun, Team Focus. Yan ang maraming Team Focus ngayon. Tag na to, you only live once. Yan ang maraming sinasabi ng Team Focus ngayon. Ulitin ko yung sinabi ni Sir Maki, most young people today rely on their own experience while not knowing what to do. Pero mo, di mo alam yung gagawin mo, pero mag-rely ka sa experience mo, wala kang experience Sinong may experience? Yung tatay mo. Kaya dapat tayo makinig sa kanila. Okay? Huwag tayong makinig sa mundo. Bakit? Kasi the world will teach you without thinking. Okay? Pero mo, tinuturuan ka ng mundo na huwag mag-isip. Just go with the flow. All emotion. Laging pinag-usapan natin nun, no practicality. Pagdating sa buhay, i-feel mo lang. Mali yun, Team Focus, that's the world. Hindi yan ang ituturo sa'yo ng magulang mo. Diba sinabi doon, sinabi pa doon, meron bang panahon na yung tatay mo tinuruan ka para mapahama ka? Yan ang pinag-usapan nun. Tinuruan ka ba ng tatay mo, ng nanay mo, nung tinuruan ka, napahama ka? Hindi. Bakit? They are doing that because they have the authority, they are responsible of you, and by doing so, pag nakinig tayo sa kanila, we honor our Father's word. And meron tayong special guest nun, sinabi ni Sir Jude, your Father is setting you up for your future family. Pag nakinig ka sa magulang mo, tandaan mo, ang sinabi pa nun ni Sir Jude, naalala ko, ngayon ko lang naalala, di ba? Imagine mo, Team Focus, kung ikaw na anak, hindi ka sumusunod sa magulang mo, papayag ka kaya yung anak mo sa future hindi sumusunod sa'yo? Kung ikaw, binabastos mo yung tatay mo, papayag ka kaya yung anak mo, binabastos ka rin? Diba? Yan yung tanong ni Sir Jude. At nung kay Sir Jinggoy ulit, we honor our parents because we are their children. Papayag ka ba? Hindi ko nakakatawa man, pero totoo yun. Papayag ka ba na yung ikaw bilang anak, papayag ka ba na may ibang anak na magkikis sa tatay mo? Diba? Papayag ka ba na yung kikis sa magulang mo, yung kapitbahay, ay patay? So dapat, it is your responsibility bilang anak to honor them. Bakit? Anak ka nga And God gave you your father. Yan yung napag-usapan natin nung second episode. And then nung last week, ito na si Sir Jow, nagsimula si Sir Jow. Special episode to para dun sa Father's Day nung kinasandihan nun. Okay? Showing up. If you know, ito Team Focus if you know, ito na, kinakausap na yung mga young people, kausap dito ni Sir Jow, kayo mga young people na alam nyo, na nakakasama nyo pa yung tatay nyo. If you know that your father is showing up, you have to honor the presence of your father. Cherish every moment. Tapos binalikan niyo yung sinabi ng first episode. Kahit gaano pa kasama yung magulang ninyo sa inyo, tandaan nyo, tatay nyo pa rin sila, nanay nyo pa rin sila. You may have grudges, sama ng loob, pero naisip nyo ba na meron ding sama ng loob yung magulang ninyo sa inyo? Diba? Kasi puro tayo sama ng loob kasi ayoko sa tatay ko, sige, ganito. Di mo ba nare-realize, Team Focus, na meron ding sama ng loob yung tatay nyo sa inyo? Hindi nila nilalabas yan. Bakit? Mahal nila kayo. Ayan, Team Focus. You keep on comparing your father to other fathers.
buti pa yung tatay mo, nakakapagbigay ng ganyan, yung tatay ko man lang, hindi nakakapagbigay ng ganito. Nako, team focus, hindi basihan sa bigay, sa physical. Sabi ni Sir Maki, hindi yan depende sa physical na gifts ng binibigay, kundi sa sinasabi ng tatay mo. Sabi nga, honor His word, honor His presence. Sabi nga ni Sir Jao, you can still honor your father even without presents. Ano ibig sabihin? Kahit walang regalo sa iyo yung tatay mo, you can still honor them. Fatherly figure, ito na, kasama na lahat, yung mga hindi nakakasama ng tatay. Fatherly figure is not about being with you. Hindi porkit kasama mo, hindi yung lagi mong kasama yung tatay mo. It is about representing your father. Ikaw ngayon, di ba? Hindi mo kasama ngayon, kayo mga nandito sa studio. Di ba? Hindi nyo katabi yung tatay nyo ngayon. But by you being here, you are representing your father. Right. You are representing your family. Yep. Di ba? Kung ikaw bilang anak ng tatay mo ay pasaway, anong sasabihin ng tao? Ay, pasaway ito. Ibig sabihin, di tinuturuan ng tatay ito. Ito, bastos yung bibig nito. Siguro bastos yung tatay nito. Gusto mo ba yung ganyan, Team Focus? You are showing what your father taught you. Yung pinapakita mo ngayon na image, pinapakita mo kung ano yung tinuro, yung natutunan mo sa tatay mo. Tinuturuan, sinabi ni Sir Jao, maraming young people ngayon, malalaman mo, ladies pala, maraming mga young ladies ngayon, mga babae, alam mo, pag tatay ang nagpalaki. Yeah. Bakit? Hindi sila maarte, hindi sila materialistic. Kumbaga hindi niya sinasabing rascal gumalaw. Kumbaga yung kilos, yung alam mong dignified. Accordingly, dignified. Dignified yung kilos. Bakit? Ang nag-train sa kanila, tatay. And pag ang tatay ang nagturo, alam mo, diba sinabi ni Sir Jinggoy, yung mga nakarang episode, your father's word is your protection. Bakit hindi maarte yung isang bata, yung isang lalaki or babae? Kasi alam mo, tinuruan ka ng tatay mo, sasabihin ng tatay mo, dapat hindi ganyan ang kilos mo. Anak kita. Yeah. Yan ang pinag-usapan natin, Team Focus. Okay, then, ito pa, yung pinakamaganda na napag-usapan last week. At the end of the day, pag may nangyaring masama sa'yo, kanino ka tatakbo? Imagine niyo yan, Team Focus. Diba? Pag nagka-problema sa school, marami mga young people na nagtatrabaho ngayon, pag nagka-problema sa trabaho, kanino ka tatakbo? Sa barkada ba? Hindi. Kanino ka tatakbo? Kay tatay. Tatay, patulong po. Diba? Bakit? You know, Team Focus, na yung tatay mo, he has the power. He has the authority. And yung gusto kong ginamit ni Sir Maki na word na ginamit niya doon, alam mo na pagkasama mo yung tatay mo, protected ka. And yet, Team Focus tayo, we have the audacity, yung kapal ng muka para mag-disrespect sa kanila. Tingnan, Team Focus. So, isipin niyo yan, Team Focus. In this generation, you will know na kung sino yung nagpalaki. Kaya dapat bilang anak, alam natin, bilang anak, dapat kinukuha natin kung ano yung work ethic ng tatay natin. Yung work ethic, si Sir John nagsasabi nito, kinukuha dapat natin kung paano sila, yung attitude nila. Okay, the way they walk, the way they talk, kinukuha dapat natin. And their dedication. Imagine niyo yung Team Focus, yung sinabi ni Sir Joe last week, may dinugtong pa siya dun sa word na dedication. Imagine niyo kahit gaano pa yan kapagod, hahanap yan ng paraan para kumain ka. Diba? Ito, dagdag ko na lang to, hindi ito kasama sa sinabi last week. May nakita akong post, biruin mo, hindi ka pinanganak na mayaman, pero may panahon ba na ginutom ka ng magulang mo? Diba? Hanggang ngayon, buhay ka pa rin. And of course, recap ng mga nag-testimony. Si Ma'am Hana, nagpapasalamat siya. Okay, si Ma'am Hana, shoutout kay Ma'am Hana. Sabi ni Ma'am Hana, thankful daw siya sa tatay niya kasi kahit malayo ang kanyang tati, si Sir Rick, shoutout kay Sir Rick, sabi niya, kahit malayo ang tatay niya, nakakapag-provide pa rin ang kanyang tatay sa kanila. And then, sabi niya, kahit malayo ang kanyang tatay, feel niya pa rin yung presence ng kanyang tatay. Bakit? Kasi merong tinuro yung tatay niya sa kanya. Imagine niyo, Team Focus,
hindi siya naglabas ng samaan ng loob noon. Although, syempre, di niya lalabas dito. Pero di ba, thankful siya. Kahit malayo si Sir Rick sa kanila, alam niya, na ramdam niya yung presensya ng kanyang ama. Bakit? Merong tinuro si Sir Rick sa kanya. Oh. And then, yung pinasalamatan niya sa tatay niya last week, si Mama Hannah, she won't be where she is today if not for her dad. Yan. And then, next, nung nag-testimony rin, si Ma'am Isha, whatever their situation is, sabi niya nga, kahit matagal na wala si Sir Benji sa kanila, nagpapasalamat pa rin siya sa Panginoon dahil kahit ganun man, matagal niyang di nakasama si Sir Benji, nagpapasalamat pa rin siya kasi matibay pa rin yung disiplina na natanggap niya sa tatay niya. Then next, okay? Dagdagan ko pala, hindi siya, sabi niya doon sa testimony niya last week kay Sister Isha, kahit kailanman hindi daw siya nagtanim ng sama ng loob sa kanyang tatay. Imagine natin focus, baka kayo mga nandito ngayon sa live audience natin, be honest, baka meron kayong sama ng loob sa mga tatay ninyo. Mali yan, team focus. Ha? Then next, nung nag-testimony ulit, si Sir Jeremiah, Pinoy Sheldon. Okay? Hindi lang sa physical presence siya nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi every day, 'di ba, pinapasalamatan niya dito pala si Jeremiah. Kasi every day before he goes to work, nag-iiwan ng instruction ang kanilang tatay. 'Di ba nagdugtong doon si Sir Jao kahit sila Danhill daw bago siya umalis, nag-iiwan ng instruction o yung iba diyan baka iniiwan sa rep, nilalagyan lang ng magnet or nilalagyan ng note sa tabi ng mga pintuan ninyo. Ganyan daw ang ginagawa ni Sir Julian kila JJ and Jeremiah, naglaging nag-iiwan ng instruction bago umalis ng bahay. That's why sabi niya noon, dahil dun sa mga instruction na yun, team focus, nagpapasalamat siya, meron siyang susundin at ramdam niya na siya ay protected. Imagine niyo team focus, kahit hindi niya kasama si Sir Julian, kahit hindi niya nakakasama sa bahay, alam niya na protected siya. Bakit? Nag-iwan ng instruction ang kanilang tatay. And by that, syempre, sinusunod nila. Diba? So, ito, dinugtungan na ni Sir Joe, ni Sir Maki, don't focus on their physical presence. Kasi, yung physical presence, pag naka-focus ka masyado sa physical presence, team focus, that will make you emotional. Feeling mo pag iniwang ka na ng tatay mo, wala nang tinuro sa'yo yung tatay mo. Diba? Feeling mo iniwang ka na samantalang aalis sila para sa'yo. Magtatrabaho sila para sa'yo. Be thankful because your dad taught you something. Imbes na magtanim ng sama ng loob sa iyong tatay na aalis para sa'yo, aalis para sa trabaho para meron kang kainin, isipin mo na lang, ginagawa nila yan para sa'yo. So that's why you should honor them. Yan yung mga napag-usapan natin, sir, from episode 1, 2, and 3. Yan, sir, you honor your father. Alright, so see you next Thursday. Hindi pa. Sorry. Kala ko yun eh. Hindi pa. Alright, pero alam mo, ito kasi pinaka-last Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood online and Google Meet, thank you. Okay. Alright, so itong ilagay nyo sa isipan nyo, Team Focus. Itong dapat nyo ilagay. Honoring your father is honoring the presence of God in your life. Amen. Yan ang pinakapagtatapusan natin ngayong gabi na ito. Kasi, ito nga, pinakita natin yan, honoring His Word and honoring His presence. Dito natin tatapusin in a way na dapat na ma-recognize nyo. Last time, sinabi sa Sir Dominic, sinabi ko that honoring the Word of your father is honoring their instruction and their discipline sa inyo. But most of all, honoring your father is honoring God's presence in your life. Yes, sabihin na natin na, sabi ko nga, madalas kong ginagawang illustration nito, young people, tandaan nyo, maaaring yung tatay nyo ay hindi as perfect as you are expecting. Because there's no perfect father. Amen. Yan lagay nyo sa isipan nyo, walang perfectong tatay. Tao pa rin yung tatay nyo, nagkakasala yan. You see, may mga pinoproblema yan, isang-isa ka na. Number 1 ka na. Majority, you see? sir. Yeah, kaya kung sinasabi yan, it's because of the reason that there's no perfect father. Amen. All you have to do is to pray that God will continually help your father mature in God's Word at makita ng tatay mo ang pangangailangan niya sa salita ng Diyos, pangangailangan niya sa simbahan para sa pagtataguyod ng pamilya nyo at para sa ikalalago ninyo ng mga anak niya.
You see, kaya nga sabi ko sa inyo, Team Focus, never expect for a perfect father. Tandaan nyo, the Lord Jesus Christ came to this world not for the perfect ones, but for the lost ones. Amen. Lagay nyo isipan nyo, pumunta dito ang Diyos para iligtas tayo ng mga hindi perpekto. Iligtas ang mga taong makasalanan. Kabilang na yung tatay nyo. So, hindi perpekto yung tatay nyo. You see? But again, ang lagi ko nire-remind sa inyo, Team Focus, dito sa studio audience natin, and even sa mga nasa labas, tandaan nyo, nung kayo ay lumabas sa mundo, yung sinilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Totoo yun. Kung nag-team focus ka na. Yan, nasar na yung magulang mo. Hindi. Pero yung nga sinasabi ko, iba, ilagay nyo pa rin sa isipan nyo na, you're not here. If it's not for them, you're not here. Wow. Specifically for your father, because it is God's design that the seed is coming from the Father. Yeah. Seed of the woman, si Jesus Christ ang yun. But seed coming from the Father, humanly speaking, ay talagang, it's from the Father. So kung wala yung tatay nyo, wala kang presensya sa mundong to. You see, kahit ano pa kayo sabi ko sa inyo, wala kang karapatan na sumama ng loob, wala kang karapatan hanapan ng perfection ang tatay mo, wala kang karapatan sa ganyan. You see, maring sabihin na natin may sarili kang experience ngayon dahil nga wala pa sa simbahan yung tatay mo. Sabi ko nga kanina tanghali, you have to pray for it. Because it is His design na i-honor mo yung... Kaya nga tinuturuan din natin yung mga tatay dito sa simbahan natin. It's because our presence, fathers, is God's presence, should be God's presence in the home. Amen. Kaya ngayon yung dapat yung kaya nyo kailangan i-honor ang presence ng tatay nyo, it's because that's God's presence in the home. Amen. Maaring hindi masabihin nyo, Team Focus, sir, hindi ko naman maramdaman, tatay ko lasenggo eh. Yeah. You see? But still, if you show them how to honor them biblically, it might be God's way for you to reach them at para maabot sila ng Panginoon at baguhin ang kanilang kaisipan na ikaw na maging daan para sila'y mapunta sa simbahan. Yun ang pinakapunta doon. Because if you're not going to respect, you're not going to honor the presence of your father, it's because of his faults, because of his problems, because of his personality. Tandaan mo, hindi mo yan mailalapit sa Diyos. Because you, Team Focus, if your father is not in the church, you can be a way to bring your father in the church. Maaaring sabihin mo, matagal mo nang pinagpipray, huwag ka naman tumigil. Buhay pa rin naman yung tatay mo eh. You see? So there's no way for you, there's no reason for you to stop praying na mapunta sa simbahan. Beg God for it. Pakita nyo sa Diyos kung gaano kayo kaseryoso na yung tatay nyo ay mapunta sa simbahan. Amen. Minsan kasi, isang beses nyo lang naman pag-pray sa isang taon yung tatay nyo eh. Oh, di ba? Tuwing Father's Day. Tuwing Father's Day lang. Yun lang gusto nyo paraan para mapunta sila simbahan? No. Every Sunday can be a way na makasama nyo siya. Tinigilan nyo na ba siya sa pag-imbita? You see? Tinuloy-tuloy nyo na ba yung pananalangin sa kanya? How consistent are you? You see? Kaya ako sinasabi sa inyo, because your way of honoring your father, again, is honoring the presence of God in the home. Amen. Lagay nyo sa isipan nyo, your way of honoring your father is your way of honoring God's presence in the home. Amen. You see? And that could be a way for you to win your father. Sir Maki. Yeah, alam mo Sir Joe, isa sa mga pinaka dapat na makita dito ng Team Focus, yung kahalagahan ng katulad ng sinasabi ko for almost pangalawang Thursday ngayon kasi feeling ko 2 weeks kasi pati Baptist Lunch kasi nasasabi ko na. Pero I want to focus sa inyo ngayon, Team Focus, kasi kayo yung nandoon kayo sa stage. Actually, ang Team Focus kasi, no, para lang sa kaalaman ninyo lahat, young age ninyo ngayon, nandiyan kayo sa stage na kung saan kaya ninyong sabayan yung ginagawa ng team preparation. I'm talking about work per se. And kaya nyo ring gawin by your own age, di ba? Yung ganong klaseng halo, Team Focus na sinasabi ko, nasa personality ng mga kabataan nyo na makikita nyo sa inyong teenagers. Kaya nga, nandoon yung pagkakataon na parang nasa isip nyo na kaya nyo buhayin ang sarili nyo, but the truth of the matter is hindi. Kaya nga, itong pinag-uusapan natin ngayon na honoring your father, this simply shows that, tama yung sabi ni Sir Joe, without your father, you cannot do nothing. Kaya nga, ang ganda nung bitaw ni Sir Joe kanina na honoring your father, honoring your father's word, honoring your father's presence is honoring God's word and honoring God's presence. That's right. Kasi dapat yung matutunan yan. Alam mo, Sir Joe, katulad neto,
nung nakaraan, pinag-aralan natin, this is the first commandment with promise. Yeah. Yung pag-honor ninyo sa inyong magulang, and to be particular, you should honor your father first because sabi ko nga sa inyo nung nakarang Thursday, dyan yung makikita, mapababae lalaki, makikita ninyo ang father figure at ang manhood. Sa babae, ano yung naidadala sa inyo, kung maalala nyo, na itataas ang inyong dignidad. Maraming kabataan ngayon kakapanood sa mga famous na mga personality sa social media, halos ibaba nyo na ng kasing baba ang dignidad nila. Yeah. No, at tandaan ninyo, gaya ng sinasabi ng ating mahal na pastor, artista yung mga yan. Yeah. Pag sinabing artista, hindi basta make-up, hindi basta ang nakikita lang kasi natin is the make-up, the good look sa mga lalaki, yun lang, yung hairstyle, yun lang nakikita natin eh. But their personality ay hindi natin talaga nakikita. Baka akala nyo, ang nakikita nyo sa TV, sila na yon. Wala nata nanonood ng TV ngayon eh. Halos lahat ngayon nata, yung ano na, tawag yun sa TV na ano, yung mga Android TV na ngayon eh. Yeah. Diba? Yung kaya nyo na manood ng YouTube sa TV. No, yun yung mga ganun. Kaya wala na nanonood ng mga televised programs ngayon. Well, anyways, pero ang gusto kong i-point out dito, yun yung gustong mangyari ng Diablo. Mawala yung figure ng isang lalaki. Because yung figure ng isang lalaki, biblically speaking, mga young people, mga team focus, biblically speaking, dyan yung makikita ang realidad ng buhay. Okay? Kaya nga, tama yung sabi ni Sir Joe kanina, gaya ng sabi ni Sir Joe kanina, tinuturuan din yung mga fathers dito sa church. Yeah, because it is right. very important na hindi mawala yung figure nila. Yep. Kasi katulad ng sabi ko, sa babae, yan ang mag-aangat ng dignidad ninyo. Sa lalaki, yan ang magtataas ng pagtingin ninyo sa sarili ninyo. Kasi kung titingnan nyo, young people, team focus, ang sitwasyon ngayon ng kabataan, baliktad na. Mas mataas na dapat ang tingin ng isang kababaihan sa kanyang kababaihan kaysa sa kalalakihan. Kaya ano nangyayari ngayon? Nagiging baliktad ang sitwasyon. Kaya nga napaka-importante ng father figure. Kaya nga, dito tinuturuan kayo, it doesn't matter kung may pagkukulang o sa wala. Sabi nga namin, kung naririnig nyo kami sa Baptist Lunch ni Sir Joe, yung pagkukulang nila, hindi yun nabibilang para sabihin mong, walang kwenta yung tatay ko. No. Bago mo sabihin yan, tingnan mo muna yung sarili mo kung nasan ka ngayon. Pag nakita mo yung sarili mo, ay ito yung figure ko ngayon. Ikaw mismo magsasabi na makikita mo sa sarili mo na kaya mong sagutin kung meron kang father figure or wala. Di ba sabi ko nga sabihin man natin, Sir Joe, katulad nung nababanggit natin itong mga nakaraan, ang mga kabataan ngayon na-focus na lang sa mga, yung basihan ba ng kabutihan ng kanilang magulang, especially ng tatay, depende na sa naiaabot. Yeah. Kung magkano na yung halaga nung iaabot sa'yo, doon na nakadepende yung kabutihan at kagandahan ng isang tatay. Yeah, actually, diba? totoo yan. Kasi actually, may napanood ako ng ganyan sa YouTube eh. Isa sa mga nagre-reklamo sa kanyang magulang. Kalay mo, yung young people, nire-reklamo niya yung tatay niya. Yeah. Kasi ang binibigay lang daw sa kanya sa isang linggo ay 1,000. 1,000 ba? 1,000 yun. 2 yata. Ito ba? Oo, alam ko. Sa isang linggo? Sa isang linggo yun, ha? Sa isang linggo? Kay Tulpo. Pinanood ko talaga yun. Akalain mo na Nagreklamo siya 1K sa isang linggo? nagreklamo siya. Ano address ng bahay? Ang gusto niya, 5,000 din. Ano address? Nakuha mo? Hindi, totoo. Yun ang, di ba? Balik ako, Hindi. Okay na. Sige. Akalain mo. Tagig lang eh. Akalain mo 5,000 ang ano. yun? Si Andre daw. Hindi, akalain mo 5,000 yung gusto niya. Sa isang linggo yun, ha? Samantalang yung tatay niya nagtatrabaho ay, if I'm not mistaken, driver yata eh. Basta nakalimutan ko lang. Hindi yun, You see? So parang, Mapanood nga, mama. ang gusto niya, ayun ang gusto niya. Yun ang demand niya. Yeah, totoo kasi yun eh. Alam nyo, young people, ganito yan. Magpasalamat kayo kung hindi kayo ganyan. Yeah, alam nyo kung bakit? Pag hindi kayo ganyan sa magulang nyo, that simply shows you have a father in the home. Amen. Sabi ko nga katulad yan, okay, materialistic wise, sige, hindi man sa'yo maibigay niyan, pero tingnan mo ngayon kung gaano ka ka-safe. Sabi ko nga, material lang yan. How about your protection? Yes, sir. Di ba? Wala kang touch, sabihin natin katulad nun. Wala kang financial touch. Wala kang anumang klaseng gadget-wise and anumang pinagmamalaki ng mundo nito. But you're safe. Oh,
pag may sa mga kababaihan, pag may kumatok na lalaki dyan, o na hindi kilala ng tatay mo, di ba? Nandiyan yung, ang unang mag-i-intervene dyan, yung tatay. Sino yan? Anong pakay niyan dito? Gano'n na kayo katagal magkakilala niyan? Anong sagot mo? Buntis po ako. De joke lang. May itak na yun. Maglalaman tayo. May itak na yun. Diba? Ganun. Anong pa? Nangyayari yun. Diba? Nandiyan dyan lagi yung protection. Amen. Pambira, kayo kung mag-iisip kayo ng maigi, young people, ipagpapalit nyo yun sa pera. Pera-wise lang ang pinag-uusapan natin because that's a common thing. Ipagpapalit nyo yun. Ipagpapalit nyo yun sa cherry iPhone. Kaibigan! Di ba? Ipagpapalit nyo yun sa ano bang mga sikat na ngayon? Brand ng mga gadgets and everything, di ba? Ipagpapalit nyo yun sa mga ganong klaseng mga bagay lang. Islander, Rambo. Islander Ram, diba? Chinelas Wala na na ata 90s. nagsusot ang jura like Oy, dito nakakita ko last time doon sa sa Ramos. Ay, sa Panigi. Binibenta sa Walter Mart. Islander. Di ba ipagpapalit nyo yun sa mga ganong klaseng bagay? Ganon na kababaw ang mga kabataan mag-isip ngayon. Kaya nga kung may father figure kayo sa tahanan, you've got to honor them. Maalala nyo, babalikan lang natin yung pinaka-ibig sabihin ng honor na nabanggit ni Sir Joe dito. Yung mananatili ka sa paanong pamamaraan mo siya tinatrato. Yung hindi nagbabago. Right. Kaya nga kung, alam mo Sir Joe, Sir Dom, habang nagbabasa ako ng Bible, kung mababasa nyo sa Book of Hebrews chapter number 13, 3 yan, makikita nyo na sinasabi ng Bible to those people that ruling you. Remember, obey, and salute. Yan 3 word na yan makikita nyo. Sa Hebrews chapter 13, sa mga tao na nangunguna sa inyo, and let's talk about father since na ito yung topic natin. Sa mga father na nangunguna sa inyo, anong kailangan yung gawin according to the Bible? You've got to remember them. It means you've got to retain sa inyong kaisipan kung ano yung ginagawa nila para sa inyo. You've got to obey them. You've got to submit to them. And you've got to salute them. You've got to respect them. You have to respect those people na nandiyan dyan na nagsushow up sa inyo. Kaya nga ano yung lagi kong sinasabi mula pa last Thursday sa Baptist Lunch at sa inyo mga nasa Team Focus. If your dad is really showing up in your family, huwag mong papatayin. Huwag mong papatayin yung presensya nila. Huwag mong papatayin yung salita nila. Kaya nga sabi ko kanina, based doon, Sir Dom, sa kung sino man nakapanood sa inyo kanina sa Baptist Lunch, ang layo nung nag-testimony. Di ba? Si Sister Pauline. Ang layo nun. Nasa Japan, nandito tatay niya sa Villamor. Nasa Japan siya, pero makikita mo, yung father figure ng kanyang tatay. Yeah. Bakit? Because we're not just talking about physical touch dito. Pag sinabi nating, nandiyan dyan yung presence ng tatay mo. No, we're talking about yung bit-bit mo yung tatay mo. Ano yung bit-bit mo? Yung lahat na natutunan mo. That's right. Kaya nga, dito, if you are really honoring your parents, ngayong pasukan, makikita sa inyo yan. Iyon. Dapat yan ang goal ninyo. O sa inyo, sino may pasok na ng second week ng July? Alam ko, meron na, di ba? Wala pa? Sino dito meron may pasok Sino na may mga pasok dito sa live Ng studio? July, audience? ng July, live Ng studio. July. Sabihin natin July. Sino na may pasok ng July? Sige, Yan, taas meron na. kamay. Taas kamay, huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya. Sige, taas yung kamay. Wala kayo hiya. Sige. Ay, hindi, sir. Ayan, meron na. Marami sa inyo. Alam nyo, Marami wala dito. ito ang pinaka... O, tas wala kayo sa balikatan? Babantayan ko yung mga mukha nito, mga direkta. Tinan ninyo Team Focus. Yan ang Balik pinaka... Kung wala ka sa balikat mo, huwag ka nang tatapak dito. Yan ang pinakamagandang bantayan ninyo. Yung application ng Father's Day sa inyong school day. Amen. Sabi ko nga kanina, Sir Dom, sa Baptist Lunch, baka orientation pa lang, mawala na yung Happy Father's Day. Oh, baka Happy Grandpa Day na yan. Orientation pa lang. Di ba? Oh, baka hindi na maging happy yung tatay ninyo, orientation pa lang. Kaya ang pinakamaganda niyan, patunayan nyo ngayon. Ngayong school day ninyo, ngayong pagsisimula ng, anong tawag yan? Brigada Eskwela. Di ba? Ngayong pagsisimula ng pag-aaral ninyo sa taong 2024 to 2025. Mula July 29 hanggang April 1. Ng 2025 next year,
patunayan ninyo na talagang meron kayong father figure. Amen. Bakit? Kasi by doing that, team focus, makikita nyo to. Yung pinag-uusapan right. natin. Totoo yan, totoo Honor thy father. Makikita nyo yan. Kasi Amen. huwag kayong papadala sa mga nakikita nyo sa social media ngayon kasi ang pinakapangunahing tinatanggal ng social media ngayon ay imahe ng inyong magulang. Kasi Yeah. katulad na nabanggit ni Sir Jao, dahil dito sa ating pinag-aaralan, honoring your father's presence, honoring your father's word, it means honoring God's word and honoring God's presence in your life. So pag yun ay natanggal na ng diablo sa inyo, ano bang makikita ng Diyos? Paano pa kayo makikitaan ng godly figure niyan? Hindi na. Di ba? Yeah. Kaya napakahalaga na makita at manatili sa inyo ang pag-honor ninyo sa inyong tatay. Godly image. You want godly image? If you want to live your Christian life in godly image or according to God's image, you have to make it sure that you honor the presence of your father or whoever it is na tumatayo ngayon na tatay ninyo. Whether spiritual father or your biological father, napaka-importante niyan. Kilalanin mo kung sino kung sino yung tumatay yung tatay mo ngayon at yung presensya ng tatay mo, you have to acknowledge it because that is acknowledging God's image in your life. Kasi tandaan nyo, when God created man, before Eve, the image was in God, in the man. Amen. You see? So, parehas naman yan. Pero sabi ko nga sa inyo, ang presensya, ang authority, lahat, ang trabaho, everything, makikita nyo, ang pangunguna ay nasa lalaki. And the man in the home is your father. The number one man in the home is your father that you have to look up to, you have to be grateful to, you have to thank God for them, and you have to acknowledge them. You see, again, uulitin ko, wag mong pahihintulutan na pilitin kayo ng diablo na tingnan ang imperfections ng magulang ninyo. Amen. Lalong-lalo na ng tatay. Whoever, sabi ko nga sa inyo, kasi babalikan kayo lagi ng Diyos dyan. In a way, simpleng tanong nga lang na lagi natin sinasabi sa inyo. How consistent are you sa pananalangin ng tatay mo makapunta sa simbahan? Yun lang. Wala na. Finish na. Di ba? Yun na lang pinag-uusapan natin. Gano'n ka consistent? Gano'n ibig sabihin, gano'n ka hindi lang consistent eh. Gano'n ka talaga nagpupursige? Amen. You see? Gano'n ka kaseryoso sa bagay? Iniyak mo na ba yan sa Diyos? Baka mamaya, sir, sila pa yung dahilan bakit ayaw magsimba. Yun ang sinasabi ko kanina sa inyo. Totoo yun. Because your way of acknowledging your Father's presence in the home is your way of acknowledging God's presence Amen. in your home. Amen. Maganda yung sinabi ni Sir Jao kanina na iniyak mo na ba kung hindi pa nakakapunta yan dito, yung gano'n ka ba kaseryoso sa pag-honor mo sa parents mo, iniyak mo na ba yan sa Panginoon? Cellphone kasi yung Yun iniiyak. nga yun, di ba? Pag hindi ka nabilhan, grabe ka umiyak. Di ba? Grabe ka umiyak. Pag hindi ka nabilhan ng ganito, grabe ka umiyak. Hindi ka nabigyan ng ganito, grabe iyak mo. Pero ang tanong, yung kaseryosohan mo ba sa pag-honor mo sa father mo, iniyak mo na rin ba yan sa Panginoon? Di ba? Maganda yan. Team focus. Makita. Kaya ang goal nyo, kung hindi man, no? Kung meron man dito na hindi nyo nakasama ang father ninyo sa church, ngayong Father's Day, maganda i-goal yan next year. Or, kung papatak man ng linggo or alin man, anong araw man ng birthday mo, pwede mong hilingin sa Panginoon. Meron tayong Wednesday, diba, sir? Meron tayong Sunday. Na yan ang pinakamagandang irigalo sa iyo ng Panginoon. No? Panginoon, bigyan niyo po ako ng regalo na yung father ko po ay makapunta ng church. Amen. Diba? Kaya yan po ang isa sa mga pinakamaganda, tandaan ninyo, team focus. Alam nyo, ito yan. Last na lang na maririnig nyo sa akin ngayon as we close this topic ngayong buwan ng June. Huwag ninyong pahintulutan na mawalan kayo. Alam nyo yung salitang amor? Naiintindihan nyo ba yan pag sinabi yung salitang amor? Yung parang yung, speaking of parang interest, yan. Yeah. Amen. Huwag niyong pahintulutan na mawalan kayo ng amor or interest na sabihin natin makipag-fellowship. We use the word fellowship. Or maglaan ng oras pagdating sa magulang ninyo. Amen. No? Amen. Kung meron mang hindi dapat mawala sa inyo, yan ang touch ninyo sa magulang ninyo. Yes, sir. Yan ang Amen. wag na wag niyong Amen. papahintulutan na mawala. It doesn't matter kung anong meron kayo ngayon. Kung ngayon pa lang, teenagers kayo, successful na kayo,
Kung nagbenta kayo ng kangkong na fried at naging successful kayo, meron na kayong 100 employees. Uy, wow. Sarap yun, boy. Sa edad na 17 years old, kumita ka na ng 1 million pesos. Yes, pero wala ka pa rin Diyos. Pero wala ka pa rin Diyos at hindi ka marunong mag-honor sa magulang mo, ang bagsak mo, bastos. Hindi, ganun yan. What matters most, teenagers na nakikinig sa amin ngayon, actual man, virtual, what matters most is your touch sa inyong magulang. That's right. Yan ang wag na wag ninyong tatanggalin. Amen. Yeah, and again, I would like to encourage every one of you, again, tandaan nyo to. Tandaan nyo tong topic natin na to, Honor Thy Father. Next time, iba na naman yan. Amen. You see? So, again, hindi aksidente nandito kayo ngayon. Tandaan nyo, Team Focus, hindi kayong mga, lalo na kayong mga live studio audience, hindi aksidente na kayo ay nandito ngayon. Hindi ito, uy, pambihira. Parang magic na nandito kayo ngayon. No, sinadya ng Panginoon at pinlano ng Diyos na kayo ay nandito ngayon para mapakinggan nyo ito. Because God wants you to hear this personally and not just virtually. Amen. Yan ang pinakamaganda na tingnan nyo ngayon at siyasatin nyo at pasalamatan nyo sa Panginoon. Amen. Alright? So, again, I believe na tayo pinagpala ito. Boy, shoutouts! Pasok! Magandang gabi, Team Focus! Late. Amen. Late ka. Ayan. Sorry po. Okay, so muli, magandang gabi muli sa... Muli. Magandang gabi muli sa inyo lahat, Team Focus, sa mga nanonood dyan sa Facebook Live, sa Google Meet, and syempre dito sa Actual. Mamaya makikita natin sila Mga live after studio namin audience. mag-shoutout. Pero ngayon, isi-shoutout muna natin mga Team Focus ang ating mga kasamahan. Amen. Syempre, na Team Focus. Wow. Ayan, mauna ka, Brother JJ. Okay. Shoutout po natin ang mga nandyan sa Pasay West Station kasama si Sir Jimwell. Ayan, shoutout din natin yung mga nag-send ng picture. Si Janine, si Denise, si Valerie, si Rayan, si Razlin, at si Dan. Ayan. Amen. Maraming salamat kay Brother JJ. At syempre, shoutout naman natin yung ating mga bisita. Amen. Ayan, sa ngayon meron tayong 18 first Wow. time Yeah, visitors. marami tayong Ayan. bisita eh. Wow. Marami tayong bisita. Amen. Ayan, ayon sa mga nag-send. Pero I believe marami pa tayong bisita na hindi lang natin alam. Ayan, Hindi pero lang. ngayon meron tayong 18 first time visitors. Amen. Unahin na natin mula sa Central East Station, meron silang 7 na first time visitors. At ganoon din, shoutout sa Pasay West Station. Marami din silang station, pero sa isang station nila kay Brother John Ray, meron silang isang bisita na nandun. And hindi, meron pa pala isa, bisita ni Sister Rayan, si Shura May Oliveros. Ayan. At mula naman sa station ng Cavite, dyan kay Sir Ponching, meron naman silang 9 first-time visitors. Amen. Ayan, nandito yung mga pangalan nila. Ito ay si Benjo Resurrection, si Patrick Haranilla, si Joben Del Valle, ayan, si Kael Manlabas, si Kel Labitag, si Jake Andrew Madalag, Chris Banares, John Emil Bitaog, and si Andre Elaw. Ayan, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat dyan sa mga taga Cavite. At sa Amen. mga bisita natin na 18. Ayan, 18 first-time visitors. Maraming salamat sa pag-attend nyo sa gabi na ito. And I hope, bagamat ito yung last episode, I hope na marami pa rin kayo natutunan. Last Yep. episode ng topic na ito na Honor Thy Father. So next Thursday ay panibagong topic na naman. Yes. At I hope na makasama muli namin kayo dito. Amen. And syempre sa ating mga kasamahan na nandyan sa Google Meet, ayan, pwede po ba namin silang makita? Yeah. Wag Para daw, sila ay ma-shoutout. Ayan, nakikita ko po dyan, ang station po nila Sir Dennis mula po dyan sa area ng Southside, sa Pasig. Ayan, shoutout po. Ayan, shoutout po sa inyo, sir. Ayan, sige, shoutout ko na lang. Ayan, shoutout din po pala dito sa sina ni Sir Dominic ay si Sheila and Juliana. Ayan, shoutout po. Andyan sila sa Andyan po Google sila Meet sa daw. Google Meet. Ayan, yung kumakaway po. Ayan, hello po. Si Sheila. Kay Juliana and kay Sheila. Bisita po ni Sir Dominic. Ay, yan, mula po sa area ng Southeast. At sino pa po? Yan, so may mga Sino pa bisita po? po ay kumaway po kayo sa ating Google Meet. Ayan, sa Pasay West. Ay, wala dyan eh. Si Justin Mali yan yan eh. Ayan, pero shoutout po dyan sa area ng Pasay Shoutout na West. lang sa lahat ng mga nasa virtual crowd kasi madami-dami yan eh. Oh, yan. James, shoutout sa'yo, James. Shoutout na rin naman natin yung yung mga
nasa station. Yan, yeah, shout out sa lahat. Kaway-kaway ulit sa mga nasa Google Meet. Yeah. Yan, kaway-kaway. Kaway-kaway sa mga nasa Google Meet. Kaway-kaway. Yan, oh. Yan, ito shoutout ko lang yung mabilisan ito. Ganito mag-shoutout na mabilisan eh. Sa station nila, meron silang 9 first-time visitors sa station nila ng Central East kanina sa Gonzaga, di ba? Ito, may 9. Marami pa eh. Meron tayo dito sa Team Focus. Nag-shoutout din sila kanina. May first-time visitor din. Si Shura May Oliveros. Yan. Tapos sa Cavite, nandiyan ba sila Sir Ponching? Pakilabas mo sila Sir Ponching. Yan. Kila Sir Ponching ay meron tayong dyan. Yan. Alam ko. Benjo. Yan. 9 first-time visitors. Yes. 6 na baterya at saka... Hindi. 9 first-time visitors kila Sir Ponching yan. Yan. Amen. And meron pa ako yung shoutout dyan. Yan kila Brother Ripe, meron din sila dong 7 bisita. Yan, bagong station yan sa Lower Bigotan. Brother Ripe, yan. Shoutout sa inyo mga Genga Boys. Yan. Brother Rife. Shoutout sa Pansit Canton. Yan, sa Amen. Pansit. Shoutout sa mga Pansit Canton natin dyan. Yes. Yan. Yan, alright. Buti Yes. yung isang rugby boy dyan, nakapolo na, no? Oo, yan. Kilala ko yan. Jan pangalan yan eh. Stripes. Okay, tapos meron pa marami tayong mga may bisita sa stations eh, marami tayo. And of course, ay dito sa ating studio live audience, meron tayong bisita. May mga bisita ba sa inyo? Meron mga bisita. Sa Southeast may bisita kayo. Sino bisita sa Southeast? Nagtanong pa ako sa iyo. Yung dalawa kanina. Hindi, dito. Ito Hindi, yung ngayon lang nakapunta. Actual, bro. Actual. Sorry ah. Sorry. Actual. Yan, tayo, yung mga Sige, bisita. tayo. Meron. Tayo, Yan. Tayo, sige. Tayo po kayo, tayo. Okay, Wala kayo iya. Wala kayo iya. Yan. Palakpakan natin. Yan. At Pasalamat Lovers. tayo na bisita natin ngayon si Stel. Hindi. Ay, di ba? Nakala ko si Stel. Hindi, may 3 tayong bisita dito. Amen. Yeah. Palakpakan natin sila. 4 ang bisita mula sa Southeast. Alam ko yun, sir. Oo. Meron din 3 bisita mula sa South Border. 3. Oy. Yan, pakita nyo nga yung first time. Sige, huwag kayo maya. Si Jello, paki-assist mo kasi tapos na siya. Kagigising lang sa kusina eh. Yan, oo. Yan. Andre, tayo. Oo, yan. Yan. Mula ngayon, Andre, ikaw na sub-area leader sa inyo. Ha? Oo. Okay. Palakpak din sila. Ang pala magturo sa iyo para hindi ka nagtatago. Yan, okay. Yan, 3 bisita. Yan. Alright, palakpakan natin itong mga bisita natin. Yan, wala na tayo dito, no? Wala na mga bisita. Thank you for coming. You may be seated. Yan. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay. Sa lahat ng mga nasa Facebook Live, thank you also for being with us. Yes! And we're glad that we are back sa ating pong programa na ito. Again, sa lahat ng mga nasa Google Meet, turn on your cameras. I just want you to wave your hands to the air. Kaway-kaway. Lahat ng mga nasa Google Meet, may mga nasa missions na rin dyan. Yan, nakatago kasi yung mga camera nila. Yan, kaway-kaway kayo lahat. Yan. Yan. Uy, si No, Gab. diba? Sa lahat ng stations, nandiyan sila lahat eh. Ba't di mo sinasama si Gab dito? Si Gaboy. Gabi, nagsusulo. Susunod Gab. na po yun. Yan, oo, Isa yan. siya dun. Sir, yata mission natin yan sa Cagayan lang, no? Yeah, wala Uy, yung iba. wala yung net. Nasa preacher's class sila. Yeah. Tsaka hindi, wala si Brother Biggs. Si? Brother Biggs, wala. Ayo. Hindi ako hininga ng ano. Alright. So again, maraming salamat muli sa pagsama niyo sa bawat isa. Kaway-kaway, lahat ng mga nasa audience natin, studio, live audience, wave your hands. And again, thank you for being with us. And abangan nyo mga susunod nating episode for this coming month of July. Yan. Magandang episode natin this coming month of July. And I believe that this will always be a great. Papasok na ang second half of the year. Papasok na. July na. Siyempre, July, August, the second 2 half, months, the second per month 6th na. month. Yeah? July, August, Mabilis, per bilis month na. Nagbo-vocalization na si Jose Marichan. Yes. Whenever. It's the most. Noong nakaraan, nagtutono na siya ng gitara ngayon, nagbo-vocalization na siya. Ayan. Kaya again, ang pinaka-importante, team focus, listen carefully. Huwag niyong pahintulutan na matatapos ang unang kalahati ng taon at papasok kayo sa pangalawang bahagi ng taong 2024 na hindi nyo pinapamuhay ang binibigay sa inyo ng Diyos Amen. Amen. na karunungan. Yan. Alright? So again, magsama-sama tayo. Nandito kami, hindi para kayo pahiyain. Nandito kami para tulungan kayo mabuhay ayon sa pamamaraan ng Diyos ng masaya, masigla, hindi perpekto, pero hindi rin tayo hipokrito. Alright. So once again, thank you for being with us and see you on the next episode ng ating programang Sabay-Sabay! Sing Alright! Team Rep!
Sana all. Good night. Wouldn't take nothing for my journey now. Gonna make it to heaven somehow. Though the devil tries me and he tried to turn me around. He suffered everything that's got a name. All the wealth I want and worldly fame. If I could, still I wouldn't take nothing for my journey now. Well, I started out traveling for the Lord many years ago. I've had a lot of partying and I met a lot of grief and woe. But when I would stumble, then I would humble down. And there I'd say I wouldn't take nothing for my journey now. Well, I wouldn't take nothing for my journey now. Gotta make it to heaven somehow. Though the devil tempts me and he tried to turn me around. He suffered everything that's got a name. All the wealth I want and worldly fame. If I could, still I wouldn't take nothing for my journey now. There's nothing in this world that will ever take the place of God's love. All the silver and gold wouldn't buy a touch from above. When the soul needs healing, I begin to feel His power. Then I can say, thank you, Lord, I won't take nothing for my journey now. Well, I wouldn't take nothing for my journey now. Gotta make it to heaven somehow. Though the devil touched me and he tried to turn me around. He suffered everything that's got a name. All the wealth I want and worldly fame. If I could, still I wouldn't take nothing for my journey now. Sweeter is the journey every day. Serving Jesus really pays. I get happy in this heavenly way, cause sweeter is the journey every day. I wouldn't take nothing for my journey now. Gotta make it to heaven somehow. Though the devil tempts me and he tried to turn me around. He suffered everything that's got a name. All the wealth I want and worldly fame. If I could, still I wouldn't take nothing for the journey now. I wouldn't take nothing for my journey now. Gotta make it to heaven somehow. Though the devil tempts me and he tried to turn me around. He suffered everything that's got a name. All the wealth I want and worldly fame. If I could, still I wouldn't take nothing for my journey now. Well, I wouldn't take nothing for my journey now. In my moments of fear, through every pain, every tear, there's a God who's been faithful to me. When my strength was all gone, and when my heart had no song, even then He was faithful to me. Every word He promised is true. What I thought was impossible, well, I've seen my God do. He's been faithful, faithful to me. Looking back, His love and mercy I see.
my heart I have questioned and even failed to believe, yet He's been faithful, faithful to me. Now when my heart looked away, so many times I couldn't pray, still in love He proved faithful to me. The days I spent so selfishly, reaching out for what pleased to me, even then God was faithful to me. And every time I come back to Him, He is waiting with open arms, and I see once again that He's been faithful, faithful to me. Looking back, His love and mercy I see. Though in my heart I have questioned and even failed to believe, yet He's been faithful, faithful to me. Oh, in my heart I have questioned and even failed to believe, yet He's been faithful, faithful to me. You might as well